ano. Basta ito, ako ba yung gago for telling my mom na ayoko mag-anak? Sabi niya, Oh. ay wait, screenshot ko muna. Ayan. Sabi niya, just to give you some context, gusto na magkaroon ng apo ng mother ko. I'm already 26 years old but still living with them under the same roof. Gusto ko na bumukod but my budget won't let me kasi cargo ko, pamilya ko, ako lahat. So one time nasa sala ako nanonood sa YouTube when my mom suddenly mentioned na yung kumare niya nag-aalaga na ng apo. Kesyo, buti pa si Toot may apo na. Ba't di rin kayo mag-anak ni Toot? Yun na yung last straw. Kumbaga, ang tagal kong inipon yung sama ng loob ko, sumabog na talaga ako. I told my mom, may pera sila, tayo wala. Nahihirapan na nga ako sa inyo, magdadagdag pa kayo ng palamunin. I guess she was shocked but she didn't say anything. I felt guilty pero at the same time, gumaan pakiramdam ko ng onte kasi tagal ko nang kinim-kim yung nararamdaman ko eh. Pagod na ako maging breadwinner pero hindi ako nagsasalita minsan. Nagre-reklamo, oo, pero hindi ko sila iniwan kahit may option naman ako to do so. Share ko lang kasi nagigilty akong nasigawan ko siya eh. Pero ako nga ba yung gago? Maganda yun Sa sa pananaw niya na ayaw niya mag-anak, tama naman siya doon. Walang mali doon, lalo na pag alam mong hindi kaya, bakit mo isasali sa hirap yung bata, di ba? Oo. Dapat financially ready na para at least. Parang wala pa kasi siya sa parang yung capacity ba niya na hindi pa niya kaya. Yun ang magandang mindset, di ba? So tama siya doon. Pero yung sigawan mo yung mama mo, yun ang mali. Ako very specific ako dyan kasi parang dami ko nakikita ang ganyan. Nakikita ko din mga breadwinner. Siyempre, tama lang naman magsabi ka ng ako naniniwala ako sa communication. Pero, yung way siguro. Kasi, again, hindi ka naman magigilty na ganyan na itatanong mo kung hindi pangit yung lumabas sa'yo. Siguro parang palagi yung name-mention, parang ganon. Oo, pero ibig ko sabihin, palagi ka na rin iintindi doon katulad ng pag-aaruga sa'yo ng magulang mo. Wala namang mawawala sa'yo sa paglambing pa doon eh. Yun ang mahirap eh. Pag nalabas mo na, kahit ayaw mo sana sabihin, unfortunately, hindi mo na mababawi eh. Kasi ano ba sinabi? Parang galit, diba? Parang, yun nga, na sila may pera, ganyan-ganyan. You could have just said, hindi pa kaya, pasensya na, kamagalala pag ready na, magiging lola na ikaw. Oo, kasi kahit na yung point mo lang is yung sa pag-anak, parang, iba pa rin kasi yung maano nila doon is parang hindi kanila nabigyan ng yung may rin sa kanila. Yung di ko ma-explain. May rin sa kanila, may kurot din sa kanila. Oo, kasi parang parang nagpabigat sila sa iyo. Hindi mag-anak yung anak ko dahil sa akin. Oo. 'Di ba? Parang pero yun nga hindi naman ako breadwinner. Alam ko naman yung hirap ng pagiging breadwinner. Pero syempre, kawawa naman. At the end of the day, mama mo pa din naman yun. Baka naglalambing lang yung mama niya, tapos, Alam mo, naglalambing lang yun. Kasi, syempre, gusto may inaalaga ang bata, pero di naman yung pinipilit. So, yun. Kawawa din. Siguro tama naman yung feels na yung way lang talaga. Oo, tama siya dun. Oo. Napagod na siya, tama yan na maghinaing ka. Oo. Pero yung... Tama yung mindset niya, yung way lang talaga. Oo, yung dumating na sa point na yung galit mo is ma-overcome yung dati mong respeto at dati mong trato sa magulang. Malungkot yun. Pero nakakatakot niya, parang lahat tayo dadaan doon, no? Yung dating nire-respeto tayo, pagtanda natin, baka tayo na yung sinasagot-sagot ng ganun.
Lalo na pag umaasa ka na dun sa bata. Pero yun nga. Kasi kahit pa paano, ngayong nakakatulong na ako, na nagbibigay na ako, hindi ko pa rin makuha na sagutin o taasan ng boses yung ano ko eh. Hindi yung ano, unaccounted yung mga taas ng boses ko. Yung matulog pa ako, yung mga ganun. Hindi Nacounted yun eh. Hindi naman Yung taas ng tungkol sa boses- feelings yun eh. Yung taas ng boses sa kanya, medyo insulting yun eh. Yung Oo. dadagdag pa kayo ng palamunin. Teka lang, apo ko yun. Apo ko yun Ah, sa so, kanya eh. ano siya, so parang naano yung mama niya doon, so palamunin ako. Oo, Okay. dadagdag pa kayo ng palamunin. Okay, sorry. Di ba? Which is masakit para sa mami, syempre. Oo. Tapos ano, ako yun ang lagi ko napipil eh. Yan yung lagi kang napipil mong trap ka Oo. as someone na umaasa sa loved one mo, sa breadwinner. Yung parang trap ka na para kang nakakulong na kahit nasaktan ka na, hindi ka pwede magpasalita kasi ako nagpapalamon sa'yo. Ano ba ganun? Diba? Nasaktan na damdamin mo sa sinabi. Kahit mali ka eh. Sinaktan ka na pero wala akong choice. Hindi ako pwede magalit. Napakain ako eh. Oo. Yan talaga. So hindi siya gago na sinabi niyang ayaw niya mag-anak. Oo naman. Tama Yung yun. ano lang na pagsigaw niya. In fact, ano yun, tama ang decision niya doon. Very logical decision yung kanya. Ang gago doon is yung kung paano niya kausapin yung mama niya. Oo. Tapos pwede mong sabihin na ano, pero hindi pa rin ma-justify yun. Ewan ko kung bias lang yung pananalita ko dahil medyo may edad na ako. Pero never gina-justify yung family hierarchy. Pwede mo sabihin yung pwede kang mga twiran, pwede mong i-point out yung view mo kasi parehas na yung adult. Pero sana yung respeto hindi nawawala. Oo. Kasi wag natin kakalimutan, dadating ang panahon, tayo naman yung matanda. Bilang matanda, minsan nakapagsabi tayo mga bagay na hindi natin sinasadya. Diba? Ano pa ba gagawin ng mama niya niyan? Lungkot eh, medyo nagdo-double down ako sa sinabi ni ate. Ano tingin mo gagawin ng mama niya after? Ang ginagawa lang naman ng mama niya dahil breadwinner siya, malamang mama niya naghuhugas ng pinggan, naglalaba, nag-aayos ng plato, nagtitiklop. So after mo sabihan ng ganong kasakit, ano tingin mo gagawin ng mama mo? Ganun pa din, magpaplanta pa din, magluluto pa. Pero may kurot. Pero sinabi sa'yo na tae ka. Diba? Palamunin ka. Bakit i-wish mo sa magulang mo yun? Pero yun lang, yung pagsabi niya, hindi ko naman alam paano yung setup ng pamilya nila. Di rin naman ako naging breadwinner, kaya hindi ko masasabi. Pero, naging anak ako.